Natin ang Executive Director ng Ibon Foundation. Wala pong iba kundi si Sir Sunny Africa. Magandang umaga po, sir, and welcome po sa Super Radio DCWB. Good morning, sir. Magandang umaga, Misa, Ma'am Lympha. Parang gusto ko na lang pakinggan si Rep Terry. Ganun ba? Parang sigurado maraming chismis yan Ay, siya. Opo, ayun. So, sir, nandun po kayo sa pagdinig noong Thursday, di ba, ng Protect Committee doon sa Senado. Ito po, ito yung mga tanong ng ating mga kababayan kasi na bakit ang laki-laki ng increase na intindihan na nagkagulo sa Middle East, hindi ho ba? Pero yung tanong na bakit ang bilis kaagad, luma naman yung ibinebenta, bakit nagtaas kaagad ng presyo? Yung sabi po ay replacement cost. Kayo po, sir, sa inyong tagal na pag-aaral, ganito ho ba talaga ang kalakaran at acceptable ho ba yun? Hindi talaga acceptable kasi alam niyo dito sa rehiyon, Pilipinas lang tsaka Singapore, may ganyang klaseng sistema ng replacement cost pricing, market-driven pricing. So, hindi siya yung normal. Tapos alam ko, kung binabato sa area ng mga oil companies at ang DOE, yung term na replacement cost, medyo technical sounding term, di ba? Opo. Minsan kung technical sounding, parang sige na nga, tatanggapin mo na kasi sabi na eksperto, ganyan talaga. Pero maganda na point yung kanina eh. Ang esensya ng replacement cost pricing, binabayad mo na presyo, ang charge mo sa produktong petrolyo, hindi yung presyong binili mo, kundi yung presyo para palitan, yung inventory. Ang pinaka-problema doon, essentially, binabalikat ng consumer yung any risko dun sa pagtaas ng presyo ng krudo. At mali yun eh. At sa amin, lalo na sa panahon ng kagipitan, at the very least, actually maraming dapat tingin sa mga oil companies, at the very least, as part ng burden sharing, hindi dapat ganon. Kasi in effect, yung replacement cost pricing ay ang pinaka-esensya niya, pinoprotektahan ang tubo ng mga kumpanya, ng mga oil companies. At sa amin, unfair yun kasi kung ipoprotekta ng tubo ng mga oil companies gamit tong replacement cost pricing ng sistema, ibig sabihin, pinapasa ng buong buo ng mga kumpanya yung pagtaas ng presyo sa pandigang pamilihan para maprotektahan ang tubo nila. Kaya kami agree kami dun sa sinasabi sa Senate na hindi siya acceptable. Actually, hindi siya acceptable in normal times. Lalo siya hindi acceptable kung emergency times. Oh, Yeah, so totoo. dahil po deregulated yung industriya, yung oil industry, wala ho, malaya sila na mag-pass on nung kanilang replacement cost. Walang magpupulis sa kanila na kung magkano lang, o sige, may replacement cost. Walang Dapat may magtatakda cap ng man lang. ceiling. Oo, may cap. Alam nyo, kung gugustuhin ng gobyerno, seriously talaga, para nabanggit ni Ma'am Isa, Opo. every Congress naman pinag-uusapan yung totoo. deregulation law. Pinakakalimutan. Actually, kaya tayo ng problema ngayon kasi pinag-uusapan lamang kung problema, pero yung pag nawala yung problema, nakakalimutan din. At kumbaga, perpetual firefighting tayo. Imbis na from the very start, ihinto liyab ng sunog. Ngayon, sa amin super straightforward na actually yung problema dyan eh. Yung gobyerno, in a general sense, may poder siya baguhin yung batas. Pero sige, doon muna tayo sa kasalukuyang batas. Habang di pa binabago na dapat baguhin talaga. Yung Section 14E nun, sinasabi, in times of emergency, pwedeng directly makailam yung gobyerno sa pagpapatakbo ng mga oil companies, including pagpipresyo. Pero ito yung sobrang frustrating eh. Nung nag-declare ng state of energy emergency yung Pangulo, nung hearing ko lang na balitaan, nintindihan, hindi siya katumbas ng state of national emergency. Kasi yung Section 14E ng Oil Deregulation Law, para makailam yung gobyerno sa pagtakbo ng oil firms, including sa pagpipresyo nila, kailangan may declaration of state of national emergency. Nung siningit yung isang salita na energy dun sa state of national energy emergency, actually, right now, bagong hayop yon, hindi nang-trigger yung Section 14E na pwede makailam yung gobyerno. So, yung napaka-frustrating dito, even yung pinagmamalaki ni Yusek Claire Castro, isa sa pinaka-UN unang bansa sa mundo ang nag-declare ng state of emergency. Pero pinapalabas, itong halimbawa ng agara aksyon ng gobyerno, either hindi niya alam yung laman na mismo ng state of emergency na yon or nililihim pati sa kanya. Kasi
walang ngipin yung state of national energy emergency na yon. So sa amin, kapos na kapos talaga at gusto namin ma-stress. Kaya tayo nasa ganitong sitwasyon ngayon because nga nabanggit ni Ma'am Isa, hindi ever pinapansin yung pagbasura ng oil deregulation law. But secondly, parang pinapalabas sa mga oil companies at unfortunately ng gobyerno na normal, naiiwan yung pagpepresyo ng isa napakasusing kalakal tulad ng langis sa mga negosyante. Hindi yan ang sitwasyon sa Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, pati Myanmar, Laos, Cambodia na sa maraming pamantayan na hindi kasi unlad ng Pilipinas. Pati sila, hindi na ginagawa ito. As in, feeling Singapore talaga yung Pilipinas. Yung nakakainis eh. Feeling Singapore tayo. So, Philippines ano po at Singapore lang yung may ganong klaseng automatic pricing. Opo. So, Sir Sunny, ito ay best argument. Yung situation ngayon, yung pinapataw, yung replacement cost nila. Ngayon hindi natin alam din kung magkano nila binili at kung reasonable kung magkano binibenta sa atin. Kasi ngayon, hindi po nilalantad din kung walang ano talaga unbundling, hindi Diba? kagaya sa Yung kuryente unbundling, ngayon. correct. Oo. So, ito po ay best argument para pag-usapan na ulit, seriously na i-consider, na i-repeal, hindi na i-consider best argument para po i-repeal na yung oil deregulation law, ganun ho ba? Oo, kasi napakalinaw. Hindi lang sa ang dalawang tanging oil exporter sa region ay Brunei at Malaysia. Pero Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia to some degree, meron silang components ng price controls sa langis. Meron silang mga national oil companies, yung dating Petron, para pwede makialam dun sa industriya. At meron sila iba't ibang antas, may strategic oil reserve sila. At yun ang magpapaliwanag kung bakit ikalawang pinakamahal na pump prices ang sa Pilipinas, pumapangalawa sa Singapore. Kasi feeling Singapore talaga tayo, may napaka-nonsense talaga. At kung ihana yung presyo ng produktong petrolyo, may clear na may clear na correlation. Kung kinokontrol mo yung industriya, mas mura, mas controlled ang inflation, hindi kasing bigat sa ordinaryong mamamayan. At kung iiwan mo sa merkado, tiba-tiba talaga yung kita ng mga oil companies na sabihin ng gobyerno, well, it's market-driven, market-determined. Hindi nga eh. Pwede yung market-driven, market-determined sa mga hindi critical na mga produkto. Pero yung langis, di ba, na sobrang critical sa hanap buhay ng napakaraming transport groups, langis na napakalaking bahagi ng presyo ng pagkain at iba pang bateng serbisyo, hindi pwede iwan sa negosyante yan ever. Hindi lang sa punto ng krisis ha. Even walang krisis, hindi pa rin dapat ibigay sa kumpanya yan. Kasi pagkakitaan lang niya eh. Opo. Pero Sir Because Sunny, critical siya. Opo. Sa ngayon kasi talagang hihintayin pa natin kung anong magiging usad nitong isinusulong na pag-repeal sa oil deregulation law. Pero sa ngayon po, kayo po sa Ibon Foundation, ano po ang dapat na gawin? Lalong-lalo na po doon sa pagbabantay ng gobyerno sa mga oil companies para po maiwasan yung ganito na may mga pangamba kasi na umabot pa ng 150 pesos yung diesel or tumaas pa. Ngayon mas nararamdaman kasi natin, 'di ba? So mas dapat ngayon na tinututukan or binabantayan ito pong mga kumpanya ng langis. Ano pong dapat gawin? Minimum, totoong bantayan. As in, kailangan ilabas lahat ng impormasyon. Yan ang nabanggit nyo. Magkano yung import cost ng hindi lang ng crudo for Petron, even the refined products. Magkano yung freight and storage nyo. Magkano yung handling inventory cost nyo. Magkano yung insurance na binabayad nyo? Magkano yung any blending, refining cost nyo? Magkano yung wholesale retail markups? At magkano din yung any futures contracts na pinasukan nyo? Ang problema, nung tinanong yan sa Senate hearing, nasabi ng DOE, hindi, humingi naman kami ng paliwanag dun sa mga mga kumpanya. May show cause order naman. Kaya, kung nagsinungaling sila, pwede silang i-perjury. Ang tanong, okay, may binigyan na paliwanag yung mga kumpanya. Binibusisi nyo ba? At sa amin, kung mismo yung gobyerno, takot na takot banggain yung mga oil companies. Kung yung mismong gobyerno, dinedepensahan yung mga oil companies. Para sa amin, gawin natin ginawa nung flood control project. Yung isang bumo sa Pangulo, di ba? Nakita natin nung naglabas sa impormasyon tungkol sa corruption sa flood control projects, binusisi ng media, binusisi ng mga NGOs, binusisi ng publiko. I mean, hindi na wala ang pork barrel, nandiyan pa rin. Pero kahit pa paano, yung corruption, katiwalian sa flood control, narendahan. At sa amin, maganda example yon. Kung isa publiko in the same way impormasyon ng oil companies, promise, hindi tayo kailangan magkasya doon sa mga pangako ng ilang mga may-ari dyan
hindi naman ako kikita dito. Handa ako na mag-operate at loss. Handa akong ibenta. Laway lang yun. Hindi yun totoo. Yun nga po, din itatanong ko sa inyo. Ayun, sa Oo. Oo. Ay, babalingan ko yan. Puntahan po natin yan mamaya yung offer na bilhin yung Petron. So ito po, dun sa hearing kasi, ang sabi ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau, dahil dun sa all the regulation law, hanggang dito yung kanilang nagagawa. One is, yung nasa batas na bantayan yung araw-araw na presyo. So, minomonitor naman daw po nila yung presyo sa gasolinahan. Talaga ba? At bantayan din yung movement ng presyo dun sa mga benchmark. So, yung mean of Platts Singapore, yung sinusundan natin. So, yun ang nagagawa nila. Tanggap ho ba ninyo na hanggang dun lang talaga ang magagawa as of this time na Hanggang ganun lang daw po yung na-deregulated power nila. ang oil industry dahil dun sa batas? Una, yung problema sa mean of Platts Singapore, Opo. nakapasok ka doon, yung nabanggit yung, nagkwento ka kayo na nung unang tumama yung gera, Opo. tumaas yung presyo ng crudo, kahit na hindi pa apektado yung supply. Kasi, yun ang problema sa pagpepresyo ng crudo sa panindigang pamilihan ngayon eh. Hindi rin siya depende sa availability ng supply compared to demand. Depende dun sa aning spekulasyon, dun sa futures. Kaya biglang tumaas yung presyo ng crudo nung unang 2-3 linggo, kahit na wala pang disruption sa Strait of Hormuz, walang supply, kasi yung futures market, pinoject, ay tatagal ang gera na to. Eventually, apektuhan ng supply. Pero kahit hindi pa apektado yung supply, tinaas yung presyo ngayon. At yun yung nakakainis. Sa pagtaas ng presyo na yon sa mean of Platts Singapore, na kaagad pinatupad ng oil companies, na hindi kwestiyon ng DOE, nidepensahan pa nga, may windfall kita yung mga kumpanya. Because binili nila ng sobrang mura nung Enero, Pebrero, yung crudo for in the case of Petron, yung diesel, gasolina at iba pa in case of other companies, binili na ng mura, pero dahil lumaki nung 2 linggo ng Marso at binibenta nila ng mas mataas, may kita yung mga kumpanya doon. Kasi suportado namin even yung proposal, busan yung windfall profits sa mga kumpanya. Kasi unfair yun. At sa amin, hindi pwede pagkatiwalaan ang DOE. Kailangan maging clear doon. Hindi pwede pagkatiwalaan ng DOE na protektahan ang interes ng ordinaryong Pilipino. Kasi kung hindi niya kine-question at sinasa publiko yung ginagawa ng oil companies sa pricing, ibig sabihin, ang pinapanigan niya oil companies. Ikalawa, kung yung mismong presidente nag-declare ng bagong hayop na state of national energy emergency na apparently hindi pa sapat para i-invoke yung tanging provision ng oil deregulation law na pwede makialam ang gobyerno at tahimik yung DOE na walang ngipin para i-invoke yung pakikialam nila, dinidepensahan pa rin nila yung kita ng mga oil firms. So sa amin, may problema talaga yung sistema. But actually right now, may problema even yung nagpapatupad ng kasalukuyang sistema na yung options natin, hindi na tinutulak talaga eh. Tsaka gusto ko yung point ninyo na yung Department of Energy, parang sila pa yung nagpapaliwanag Yun na nga eh. for Ba't nga the ba? oil companies. Tapos, bukas tayo dun sa kanilang explanation. Pero yung narinig natin kasi sila yung nag-explain kung bakit ganito yung presyo. At hindi nila kinwestiyon. Lumalabas tuloy na tagapagtanggol sila. Di ba wala man lang memo na, teka muna, bakit ganito ang presyo ninyo? Walang ganun, hindi nangyari yun, hindi ba? Oo. At sa amin, ka-important na isa publiko yung impormasyon na yun eh. Kung pinakita ng pinaka-frontline agency ng DOE na hindi niya kaya, okay, i-grant natin na minomonitor nila. I-grant natin humisa lang paliwanag. Kaso, walang say-say yung paliwanag na yun, kundi mang bubusisiin. So para sa amin, kung pinakita ng DOE na hanggang pag-monitor lamang sila, pero takot pa rin sila umaksyon, di isa publiko impormasyon yan kasi hindi mo natakot yung publiko na maningil. Ay, ito So, sa po, amin, sir. Opo. sandigan nila dapat yung public outcry dito sa malaking problema na nagpapabigat sa mga mahihirap. At I think yung dapat frustrating, pabigat sa mahihirap, pero kumikita yung mga oil companies. Yun ang masakit dito eh. Kumikita yung oil companies sa ginagawa nila at the expense of yung ordinaryong Pilipino. Yung pong sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na they could be earning 3 billion a day. Possible po ba yun based sa inyong pag-aaral? Well, arithmetically, yung ginawa naman ni Senator Marcoleta, kinompute niya yung normal na consumption natin sa oil products by yung presyo. Nandun naman yun. Pero sa amin, yung earning kasi iba yung revenues dun sa
net income dun sa tubo So, I think medyo overstated. Arithmetically correct siguro yun, pero maaaring overstated. Pero again, even doon, kaya nag-walk out si Senator Marcoleta, ilang beses tinatanong, tapos paikot-ikot lang both yung oil firms tsaka yung DOE. So, siguro naumay na rin siya. Nag-walk out siya. So ang point lang naman dun papanahan is dito. opo, ang point lang dun is hindi kinwestiyon, hindi nagtanong ang DOE bakit ganito kayo nagpresyo, ba't nagtaas kayo kaagad. Diba? Ay, hindi. Dinepensa ng DOE. Kaya nga Yung po. DOE pinagsabi, ay kasi ganito yung Hindi na- replacement cost pricing, yan ang standard. Medyo may konting misrepresentation pa nga sila. Nung sinabi nila, yung replacement cost pricing, yun ang standard procedure. Hindi na sinasabi na standard procedure sa Pilipinas na sinuko na yung pagpepresyo. Sana, sinukat niya versus yung mga karating nating bansa at yung to different degrees, mas maganda yung control ng Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam sa industriya nila. Pero even Myanmar, Laos, Cambodia, basically 8 out of 10 ng mga bansa sa ASEAN, hindi standard sa kanila. So medyo medyo may pagka-misrepresentation na standard, yung di standard. Sir Sonny, doon sa kanina sa issue sa Petron, di ba, nagsabi na yung negosyante na si Ramon Ang na open siya, ready siya na Kung bibilhin ng gobyerno. kung bibilhin ng gobyerno, yes, yung Petron. Kayo po, ito po ba'y makakabuti o makasasama? Dapat makagatin ng Oo, gobyerno correct, yun? dapat makagatin. Kung kaya. Sabi natin ni Paulo Marcos kahapon, hindi niya bet Mhm. Yes, exactly ito yung panahon na sa panahon ng krisis na pinag-uusapan, nakalamak siya ng gobyerno kasi yun nga, banggitin natin, dun sa, I think at least 7 sa mga bansa sa rehiyon. May petroleum Brunei sa Brunei, may Petronas sa Malaysia, Pertamina sa Indonesia, PTT sa Thailand, Petro Vietnam sa Vietnam. Nakalimutan ko yung pangalan ng mga kumpanya sa Myanmar at sa Laos. Meron silang state-owned, government-owned oil firms na dahil alam yung industriya, hindi sila pwede paikutan ng mga private firms. So kahit mga private firms nag-ooperate sa mga bansa na yon, dahil may public firm at alam nila kung paano gumagalaw yung industriya, hindi yung tatanggapin lang nila yung sinasabi ng oil firms. Sa Pilipinas, yun ang nangyayari. Dahil wala na tayong direct stake sa industry. Actually, lahat ng kaalaman kung paano gumalaw ang industriya, nandito lamang sa Petron, Shell, Chevron, at iba pa mga maliliit na mga oil companies. So ano masabihin nila? Tatanggapin ng DOE. At sa amin, willing na pagsuko yun Willing na pagsuko ng karanasan sa industriya, willing na pagsuko ng kapangyarihan para impluwensya ng industriya. At actually, ang shortcut nun, willing na pagsuporta na kumita yung mga kumpanya ayon sa kagustuhan nila kasi sa katwiran ng market-determined pricing without realizing or without being honest, in 8 out of 10 countries sa rehiyon, hindi market-driven ang pricing. May iba't ibang levels ng pakikialam ng gobyerno to moderate yung presyo ng produktong petrolyo na hindi dapat ituring na kalakan ng pagkakitaan. Sobrang critical good siya. At last point, yun napaka-frustrating Alam ng mga oil companies na napakasusi yung produkto na ito. At in effect, para bina-blackmail nila tayo. In effect, sinasabi nila, kung hindi nyo ibigay yung tubo namin, hindi kayo mag-ooperate. At alam nila, hindi yung mangyayari kasi over half ng kinokonsuma enerhiya ng Pilipinas ay galing sa langis. So in effect, bina-blackmail pa tayo para protektan ang tubo nila. At hindi kami iniwala na handa si Ramon ng ibento yung Petron. Kasi kakadeklara lang niya. Nakatawa nga Pang a few days into the pag-atake ng US at Israel sa Iran, I think March 2 or 3, di ba nag-declare siya ng record profits? Record profits yun ang press release niya. Petron has record profits in 2025 of about 15-16 billion pesos. Pinagmalaki pa niya yon. At maging clear tayo, yung presyo ng krudo, kasi Petroleum may refinery, di ba? Yung presyo ng Dubai crude halimbawa, $82 per barrel noong January last year, bumagsak ng 25% to $62 per barrel noong Desyembre. Yung diesel, nakapagtaka, nakapako 58 pesos. So sino nakinabang sa murang krudo at nirefine into diesel na binenta sa parehong presyo na siguro papaliwanag kung bakit naka-record profits yung kumpanya niya, yung Petron. So hilaw yung sinasabi niya, handa kami mag-give up ng income
Actually, last year, tiba-tiba yung kinita nyo because hindi yung pass-through ng tama yung mas murang krudo. Because pinagkakitaan nila yung industriya. Opo. Ito po, Sir Sunny, sabi ninyo, practically walang ngipin yung declaration ng National Energy Emergency. Sa tingin ho ninyo, dapat i-declare talaga national emergency na Yes. Oh. para Tanggalin magawa na yung ng energy. gobyerno yung kaya yung po pwedeng gawin ito para po makontrol yung presyo ng petrolyo. Well, hindi ako abogado, pero possibly, Mm-mm. kung ma-pressure yung gobyerno, pwedeng baka sabihin niya, hindi, pareho lang ang national energy emergency is national emergency. Mm-mm. Pwede pagbatayan yun. Pero right now, clear yun calculated yun na may loop, may butas siya. So sa amin, para wala ambiguity, i-declare na national emergency. Kasi kung ganon, wala nang choice kundi to invoke yung Section 14E at pwede nating sigilin ng gobyerno kung ginagamit ba talaga niya yung poder para alamin yung pricing ng mga kumpanya at yung galaw nila ay hindi profiteering. Ikalawa, may invoke yung Price Act na pwedeng i-freeze yung presyo ng mga bilihin at a certain level. Sa amin mahalaga yung Price Act kasi right now, nagmahal talaga yung crudo, nagmahal talaga yung refined petroleum products. Ang question sa gobyerno, sino magbabalikat ng bigat ng pagmahal na yan? Kung may Price Act, ibig sabihin, isi-share ng government, ihahati yung bigat, part dun sa tubo ng mga kumpanya, na kaya naman ng mga kumpanya, makasurvive sila, lalo na yung malalaki. Opo. So, kumbaga ihati yung burden, partly sa profit sa mga kumpanya, at partly dun sa presyo ng final product sa mga mahihirap. Pero yun nga, yun ang point, kailangan balansehin niya Hindi pwede yung pass through lang completely. At last point, hindi ubering voluntary. Naalala nyo last week, sabi ni Pangulo Marcos, may nakusap akong 2 food manufacturers, hindi daw magtataas Hindi sa na 60 days. magtataas. Ay, nung balita, I think sa GMA ko nabasa kahapon may 7 food manufacturers, sabi, ay magtataas kami Tataas. by April 1. Kasi hindi pwedeng kawang gawa, social responsibility. May kaya rin dyan ng gobyerno. Gamitin yung poder para sa interes na nakararami, hindi nang ilan. Kaya lang baka hindi ho kayo consideration din na kaya hindi hindi nagpapatupad o sa ngayon walang balak magpatupad ng price control kasi baka ho lalong makasama dahil pag nag-price control baka naman i-hoard po nung mga traders, nung mga negosyante yung kanilang produkto, lalong walang lalabas na produkto, mahihirapan lalo ang mga tao. Well, sa amin, again, yan ang whole point ng gobyerno. Opo. Dapat yung gobyerno, may enforce yan. Tapos totoo din, kung arbitrary yung pagpepresyo, baka lang sobrang malugi yung mga kumpanya. Pero pwede yung pag-aralan. Pero ang point namin, kung hindi maging active ang gobyerno dun sa pag-invoke ng price freeze at alamin ano ba yung acceptable na income loss ng mga kumpanya, at kung hindi niya i-enforce na maayos to prevent yung hoarding, profiteering, ang ibig sabihin doon, ang kanyang policy decision, ang kanyang pagpapasya, lahat ng problema, babalikatin ordinaryong Pilipino. At mali yun So para sa amin, ang simple tanong ay, kung ordinaryong Pilipino, ngayon pa lamang, nagsastruggle talaga sa presyo ng bilihin, transport groups nagsastruggle sa wala silang hanap buhay. Ano ba na ipastruggle natin ng konti mga kumpanya din? Unfair yun Yung pass-through ay excuse na i-pass-through yung paghihirap sa lahat ng mga ordinaryong Pilipino at pagprotekta ng tubo. Mas yun ang point namin. At government lang yung may kapangyarihan mag-intervene ng ganyan. Sir Sunny, ngayon po, nagbibigay na ng ayuda doon po sa transport sector, 5,000 Fuel pesos. subsidy. So, soon daw yung sa mga magsasaka, mga mangingisda. And then, meron pong lumutang na suggestion kay Senator Amy Marcos para dun sa mga working class na kinakaltasan may mga mandatory contribution. Moratorium daw po. Anong tingin niyo dito, sir? Moratorium muna doon sa mga salary deductions na contribution po sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at saka ano ba hindi ko nasabi? SSS yun. Yung 4 yun Tsaka, ayun, SSS, GSIS, PhilHealth, and Pag-ibig. Feasible po kaya ito? Okay. Unang comment dun sa subsidies ayuda, huwag tayong masilaw sa ipipress release nila. Simple lang. Sukatin natin yung binibigyan na ayuda ng gobyerno. Ito ba ay para sa lahat na nangangailangan? Ito ba ay sapat sa kanilang pangailangan? At ito ba ay sa buong panahon na kailangan nila? Promise, mabibigo yan, gobyerno, sa tatlong bagay na yan. Kasi yung pinagmamalaki nilang 230 billion na budget, actually,
nung 2025 pa pinag-usapan yung budget na yan. Kahit wala yung krisis, ilalabas na yung pera na yan eh. So, sa bagong krisis, kailangan may bagong pondo. At yun ang isa pa nakakainis dun sa state of national energy emergency. May provisions sa pinakadulo, sinasabi, i-implement itong subsidies ayuda given existing appropriations. Doon lang mali na eh. Kasi ibig sabihin doon, yung ibibigay na pondo ay hindi actually dagdag sa nakalaan na dati. Kaya guaranteed. Right now, may 2 to 2.2 million transport groups. Promise, at least 1.6 to 1.7 million na transport workers, na jeepney driver, tricycle driver, motorcycle taxi, delivery rider. Guaranteed, mga 1.6 to 1.8 million hindi at all makakatanggap kasi walang budget para doon. So sa amin, yung sukatin natin ang ayuda ng gobyerno ayon sa kasapatan niya. Yung dun sa proposal ni Senator Amy, medyo malabo. Kasi unang-una, hindi malinaw. Yung pag-suspend ba doon ay magkaka-epekto sa pag-compute ng benepisyo ng mga na dapat nagabayad ng PhilHealth, SSS, GSIS. Kasi kung pupunan ng gobyerno yung payments nila, o di walang kaso yon. I mean, may kaso pa rin. Kailangan, mamaya. Opo. Oo. Kung isususpend lamang, pero may epekto sa benepisyo nila, ampaw na tulong yun. Kasi, oo, may nagkakita ka ngayon, kaso yung benefit stream mo sa madati pa, napektado siya. Ikalawa, unfortunately, hindi, ang konti lang makikinabang dun eh. I mean, compared sa laki na ng mga problema. Right now, pinag-usapan natin, more or less, 18 milyon, baka 20 milyong pamilyang Pilipino nahihirapan. Yung maximum na pwede makinabang dun sa ganong klaseng pag-suspend ng mga benefits, maybe 10 to 15 million lamang. Sa amin, maraming mga nasa informal sector, maraming self-paying, maraming mga hindi actually members, hindi makikinabang sa proposal na yan. So sa amin, pinakamalaking problem dyan, two things, baka epektado benepisyo nila in the years to come. Ikalawa, masyadong targeted at maraming hindi makikinabang. At yung mga makikinabang most, yung mga salary workers, paano naman yung mga walang sweldo na mas nangangailangan? Pero nung naalala ko nung pandemic, di ba nagkaroon ng batas na Bayanihan Law 1 and 2. Kasama doon yung condonation po ng sa loan condonation, yung mga penalty, wala mo nang ipapataw. Siguro, doon po pwede siguro. Yeah, okay yun kasi, yung Bayanihan 2 law, of course may issue kami na actually, in the end, about 450 to 500 billion pesos yung dagdag na namobilize para dun eh. So, actually, kulang pa rin yun. Marami pa rin kulang pa rin yung ayuda. Pero, maganda example yun, Ma'am Lympha, kasi mayroong ganong klaseng condonation, mayroong ganong klaseng moratorium pag-suspend. Pero, may explicit na nilagay na ganito kalaking ayuda para sa ganito karaming tao. Yung current state of emergency declaration na super hilaw, walang binabanggit kung magkano ibibigay, walang binanggit kung ilan ang bibigyan, at walang binigay na numero. Walang budget na inalat. Sinabi lang generic, magkakasya tayo sa nasa kasalukuyang budget ngayon. Ay kung doon siya magmumula, for sure kulang na yun. Kasi bagong problema ito eh. Bagong matinding problema na hindi foresee noong 2025 na ginawa yung budget na kasalukuyang taon. So kailangan additional funds para dyan. Naku, sana I'm sure may taga-monitor ang Malacanang makonsider ito kasi nagbi-meeting yung DepDev o yung DBCC, Development Budget Coordination Committee, kasi para doon sa paghahanda kung ipasususpin, di ba, o kakaltasan yung excise tax pagka effective na yung batas sa April 12. Sir, Sani, pero kulang talaga yun, Ma'am Lympha. Pero last point lang Alam nyo ba, dineclare yung State of National Energy Emergency niyan last week. Yung unang pulong ng Uplift Committee niyan, March 30 or March 31 pa. So, parang hindi emergency sa kanila. May isang linggong hihintay para itipunin yun. So, alam niyo yun, medyo, in all honesty, kulang na kulang yung action ng gobyerno. Wala pa siyang pinapakita na siniseryoso niya yung problema, whether by declaration or action. Na kailangan pag-usapan natin, mag-demand tayo ng more. Kasi mabigat talaga yung problema kinakaharap natin. Opo. With that, sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag. Po. Hingang malalim tayo, hingang malalim. Salamat po. Ingat po, Sir Sonny. Good umaga. Thank you po. Yan po si Sir Sonny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Kami po yung magbibigay daan lang. Hilingan, walang pinopro.